Harley Davidson. Kahit hindi lahat ng tao ay gusto ang malalakas na tunog ng makina at malalaking motorsiklo, hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong profitable dahil alam nila kung sino ang kanilang target customers. Sa negosyo, mahalaga ang marketing para malaman ng mga tao na nag-i-exist ka at anong produkto ang iyong ibinebenta. Pero hindi libre ang mag-market. Kailangan mo ng oras, pera at strategy para makakuha ng atensyon. Kaya para hindi masayang ang iyong pagod at iba pang mga resources, mahalagang alam mo kung sino ang iyong target customers bago ka magsimulang magbenta. Number 6. Mag-focus ka sa branding. Mahalagang obserbahan mo ang nag-work na strategies ng iyong mga competitor dahil kung ano yung nag-work sa kanila ay magagamit mo rin sa iyong negosyo. Pero hindi dapat ito ang iyong focus. Ang mahalagang paglaanan mo ng panahon at atensyon ay ang iyong mga customer at ang pagbuo ng iyong brand. Mahalaga ang branding sa negosyo dahil ito ang nagre-representa sa value na gusto mong ibigay sa iyong customers. Kapag nakakarinig ka ng fried chicken, malamang ang unang brand na papasok sa iyong isipan ay ang Jollibee o di kaya ay KFC. Kung cellphone naman, malamang ay Apple at Samsung. Kung motorcycles, nauuna palagi ang Yamaha at Honda. Sa sapatos naman, ay Nike o di kaya ay Adidas. Marami sa atin ay bumibili ng bagay base sa kung ano yung brand. The more na maganda ang reputasyon ng isang brand at kilala ito sa kanyang quality, hindi na magdadalawang isip ang customer na ito ang kanyang unang choice. Kaya pag-isipan mo ring mabuti ngayon ang pagbuo ng brand sa iyong negosyo. Tanungin mo ang iyong sarili na sa anong paraan makikilala ang iyong negosyo sa publiko at pagkatapos mong bigyan ng sagot ang tanong na yan, unti-unti ka ring mag-develop ng plano at mag-take ng action para ma-execute mo ang iyong goal. Number 7. Mag-develop ka ng magandang customer service. Karamihan sa mga customers na bumabalik at patuloy na nagtitiwala sa iyong negosyo, yun ay dahil sa magandang pakikitungo mo sa kanila. Kahit anong ganda at tibay ng iyong produkto, as long as hindi ramdam ng mga customer na mahalaga sila sa iyo at pangit yung experience nila sa iyong serbisyo, hindi sila magdadalawang isip na lumipat sa iba. Kaya isa sa dahilan ng tagumpay ng mga negosyo ngayon kung bakit patuloy strategy rin ang pagbibigay ng discounts paminsan-minsan para maka-attract ka pa ng maraming customers. Number 4. Huwag mong kalimutang mag-follow up. Pagkatapos mong magbenta at makuha ang tiwala ng iyong customer, dapat ay meron ka rin gagawin upang manatili sila sa iyo. Ang pagbibenta ay hindi yan nagtatapos sa isang transaksyon. Dapat ay meron kang gagawin para sa susunod na bibili sila ay sa iyo sila pupunta. Ang mag-follow up sa iyong customers ay magandang strategy. Tatanungin mo lang sila kung kumusta ang produkto, kung maganda ba ito, masaya ba sila, anything na pangungumusta. Magandang paraan ito para makahingi ng feedback sa iyong customers kung anong bahagi ng iyong negosyo ang maganda na at bahagi na dapat gawa ng improvement. Magandang paraan din ito para mapadama mo sa iyong customers na mahalaga sila sa iyo at hindi lang pera ang habol mo sa kanila. Nangangahulugan ito na sincere ka sa iyong ginagawa at magbibuild din ito ng magandang reputasyon sa iyong negosyo. Maraming businesses ang nawalan ng customers dahil kulang sila sa follow-up. Masyado silang transactional at nakakalimutan nila na bumibili ang tao through emotion. At dahil hindi nila na ibibigay yung communication pagkatapos ng bentahan, malaki ang chance na makakalimutan ni customer ang kanyang experience sa iyo
at posibleng hindi kanya ma-recommend sa kanyang mga kakilala. Kaya kung sa tingin mo ay aksaya lang ng oras ang mag-follow up, subukan mong gawin ito ng at least 1 oras araw-araw. Kahit pangungumusta lang at paghingi ng feedback, ayos na yon. Ang mahalaga ay meron kang communication sa iyong mga customers at obserbahan mo na lang ang magandang mangyayari. Number 5. Alamin mo kung sino ang iyong target customers. Maraming mga negosyo ang nag-aaksaya ng oras at hirap makabenta dahil hindi nila alam kung para kanino yung produkto nila. Kailangan mong intindihin na hindi lahat ng tao ay nangangailangan ng parehong produkto. Kaya napakahalagang alam mo kung sino ang iyong target customers bago ka magsimulang magbenta. Halimbawa kung nagbebenta ka ng running shoes, ang iyong target customers ay mga taong mahilig sa sports o di kaya ay mga taong sumasali sa marathon. Kung ikaw naman ay real estate agent, ang iyong target clients ay yung mga taong meron ng stable na trabaho at meron ng pamilya. Kung ang iyong target customers naman ay mga estudyante, dapat ay affordable naman ang iyong paninda. Kapag alam mo ang iyong target customers, makakagawa ka rin ng mabisang marketing strategy at malaki ang chance na makakabenta ka ng mabilis dahil lahat ng iyong customer ay parehong interested sa iyong produkto. Tingnan mo na lang yung brand na Vans. Hindi mahalaga sa ng customer na malapit lang sa kanilang lugar. Ngayon ay malalayong lugar na ang bumibili ng kanilang produkto dahil kilala sila online. Napakalaki ng iyong advantage kung gagamitin mo ang internet sa iyong negosyo dahil ang madalas na tambayan ng mga tao ngayon ay ang social media at merong iba't ibang dahilan kung bakit nasa social media sila. It's either manood ng mga balita, maging updated sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak, manood ng mga tutorials at mga educational videos at marami pang iba. At kapag merong social media presence ang iyong negosyo, paniguradong mapapanood ito ng mga tao at kapag nakumbinsi mo sila at nakuha ang kanilang tiwala, magkakaroon ka rin ng online customers at posibleng dadami ito kung consistent kang nakakakuha ng atensyon at nabibigay mo rin ang kailangan ng iyong mga customers. Kahit mga self-employed ay pwedeng gamitin ang ganitong paraan. Yung mga architect, engineer at freelancer, mas mabilis silang makakakuha ng bagong client dahil sa lawak ng internet. Halos lahat ng mga negosyo ngayon ay tinitake advantage ang internet. Meron silang sariling website, meron silang page sa mga social media at available sila sa mga e-commerce platform gaya ng Shopee at Lazada. Ang kagandahan kasi sa pagkakaroon ng negosyo online ay 24/7 itong nag-ooperate at mataas din ang iyong success rate dahil sa lawak at dami ng tao dito na posibleng maging potential customers. Kaya kung meron kang negosyo ngayon at kapag wala pa itong social media account, gawan mo agad ito ng page at magsimula ka lang sa maliit. Magbenta ka muna sa iyong mga kaibigan at i-encourage sila na mag-iwan ng review at i-share ang iyong page sa kanilang social media account at maging consistent ka rin sa iyong page hanggang sa marami na ang makakakilala at gustong mag-order sa iyo. Number 3. Magbigay ka ng discounts at promotions. Lahat ng mamimili ay gusto ang discounts. Haluan mo pa ng limited time offer at paniguradong mabilis talagang mauubos ang iyong paninda at dadami rin ang iyong customers. Maganda ang ideya ng discounts at promotions dahil maraming tao ang mamomotivate na magpalabas ng kanilang pera at ibibigay sa iyong negosyo.
Pero ang Anong downside number? naman nito ay hindi ito maganda sa iyong Wisdom negosyo lower. kung palagi mo itong Yung curve. gagawin. Kaya Yan. napakalagang timing mo rin ang pagbibigay ng Anong gusto niya? discounts at dapat ay gawan mo rin ito ng strategy. Merong iba't ibang strategy na ginagamit ang mga malalaking kumpanya sa pagbibigay ng discounts at promotion sa kanilang customers na pwede mo Saglit, rin friend. magamit sa iyong negosyo. Katulad ng 30% Anong oras ba ang discount kung first time bumili si customer, Anong oras? holiday sale, 11/11, 20% discount sa birth month ng customer, at marami pang iba. Kapag nalaman ng mga mamimili na mas mura ang iyong paninda kumpara sa iba, maa-attract agad sila sa iyong offer at malaki ang chance na bibili sila sa iyo. Magaan naman talaga sa pakiramdam kung ang presyo ng produkto na gusto mong bilhin ay mababa kumpara sa kanyang tulong sa ibang tao at posibleng ikauunlad din ng iyong buhay. Siguro ang goal mo ngayong taon ay dumami pa ang iyong customers para tataas ang benta ng iyong produkto at para lalago rin ang iyong negosyo. Pero ito ang problema ngayon. Bakit nananatiling challenging ang pagpadami ng customer? Kahit alam mo na merong maitutulong ang iyong produkto, hirap ka pa rin mabenta ito sa karamihan. Meron kayang mga pamamaraan at strategies na pwedeng gamitin para dumami ang customers ng iyong negosyo? Kung tinatanong mo rin ito ngayon, tamang-tama dahil ibabahagi ko sa iyo ang 8 paraan na pwede mong gawin para dumami ang customers ng iyong negosyo. Siguraduhin mapanood mo ang buong video at malista ang mga mahahalagang aral para marami kang ma-apply. So simulan na agad nating talakayin ang unang paraan. Number 1. Sundin mo kung ano ang gusto ng iyong customers. Ang pagnenegosyo ay hindi tungkol sa kung ano yung mga gusto mo at kung gaano kaganda ang iyong produkto. Ito ay tungkol sa kung ano ang gusto ng iyong customers at anong magandang serbisyo na nakukuha nila galing sa iyo. Siyempre, kailangan mo pa rin magkaroon ng strong vision sa iyong business at panatilihing maganda ang quality ng iyong produkto. Pero hindi lang yan ang sangkap sa tagumpay. Kailangan mo ring pag-aralan kung ano ang demand at gusto ng iyong mga customers para meron silang sapat na dahilan kung bakit bibili sila sa iyo at para dadami rin ang customers ng iyong negosyo. Ika nga ng sinabi ng marketing expert na si Seth Godin, "Don't find customers for your products. Find products for your customers." Sundin mo palagi kung ano ang gusto ng mga tao. At isa ring magandang gawain para dumami pa ang iyong loyal customers ay madalas mong ibigay sa kanila ang higit pa sa kanilang expectations. Isang magandang halimbawa na dito ay ang delivery services. Kung sakaling meron ka ng ganitong negosyo at ang binigay mong time frame sa iyong customers ay 2 business days, tapos natanggap nila ito sa loob lang ng isang araw, paniguradong matutuwa si customer sa ibinibigay mong serbisyo at hindi rin siya magdadalawang isip na i-recommend ang iyong business sa kanyang mga kaibigan. At kapag nagustuhan naman ito ng kanyang mga kaibigan, sasabihin din nila ito sa iba pa nilang kaibigan hanggang sa dumami ang iyong customers at patuloy na kakalat ang iyong magandang serbisyo sa mga tao. Kaya napakahalagang maintindihan mo na ang pagnenegosyo ay hindi lang para sa iyo. Kailangan mong unahin kung ano ang gusto ng iyong customers at ibigay mo yun sa kanila. Number 2. Yun ay dahil sa kanilang magandang customer service. Gusto kasi ng mga customer na bigyan sila ng atensyon at sagutin ang kanilang mga inquiries. Gusto nila na meron kang solusyon sa kanilang problema. Nangangailangan ng oras at pasensya ang pagbibigay ng magandang customer service. Pero higit pa sa pera ang kapalit nito.
Kung ramdam ng mga customer na mahalaga sila sa'yo, pahahalagahan din nila ang iyong negosyo at ang serbisyo